Let me purize all. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong banal na presensya ngayong umaga na to, Panginoon Diyos. As we declare and we pray, Panginoon, change and mold us, Panginoon God, as we today, Panginoon God, we hear your word, Panginoon God, that we may not harden our heart, Panginoon God, and we will receive it, Panginoon God, wholeheartedly, and we will apply it in our lives, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon God. Simula kanina umaga pa lang, Panginoon God. All glory belongs to you, Panginoon God. Thank you, Lord, sa aming hininga, Panginoon Diyos, na yung pinagkahaloob sa restoration ng strength, Panginoon God, sa bawat isang Panginoon God. And continue, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon Diyos. Ikaw po ang maghalik sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, as we continue, Panginoon, today, Holy Spirit, be our guide, be our teacher today. Give us more courage, wisdom, and understanding to your word, Panginoon Diyos. And we humble down ourselves to you, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. And salamat po, Panginoon, ang aming samang-samang dalangin, Panginoon, sa iyong matamis, sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, sa pagbabay ng banal na Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Batiin mo po yung pamilya mo. Have a blessed day. Yan. Siguro po mas maganda po siguro kung haharap po tayo. Mas malaki po, mas masakay po natin yung mensahe ng Panginoon. Hindi pa? Bago po tayo magsimula, Blessed Thanksgiving. Siyempre, sabi nga nila, pag pinangyayari mo ang invitation ng Panginoon, hindi lang ikaw ang biniglas, yung family natin. So nice ko naman po share ang good news din po na na-receive ko sa ating Panginoon. Amen? Kasi nung tinanggap ko yung pag-binuksan ko, doon ko na bago ang buhay ko. Yun po, kaya ako magandang dito sa kanyang so kay Ate Fia and Ate Maribel, this is not an accident that God called you to be. God used the person who invited you. Because today is your day. Amen? So next lang po i-share sa inyo this good news. Siguro yung mga familiar with na po, no? Yung matatagpuan ko namin sa Romans 6:23. Sabi ko doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen? So, in this passage, we have two sides. We have bad news and good news.
So I will tell, sabihin ko po muna yung news ko. Sabi ko doon, for the wages of sin is death. Pag narinig po natin yung salitang wages, syempre, excited tayo yan. Syempre, sa sahod yan eh. Wages, di ba? So, pag tayo nagtatrabaho, syempre, excited tayo dyan sa mga wages. So, ganoon din po sa ating we will continue to do sin. We have the wages, yung kabayaran po. Yung kabayaran po na tinutukoy dito is yung kamatayan. Yung kamatayan po na yan, hindi po yan yung physical, but it is spiritual death. Yung pagkahiwalay po natin sa ating Panginoon, yung pagkawalang hanggan. Amen? But, sabi ng Panginoon, but, wait, diba? That is how the love of God represent in 3 letter words. But represents hope. It gives us the hope and the gift. Amen? So, pag tayo nagbibigay ng gift, dahil mahal natin sila. So, ganoon din po ang Panginoon. Nagbigay po siya ng regalo sa atin dahil ganoon po niya tayo kamahal. Amen po? Sabi nga yan, this gift, only God can give. Even the King of this world cannot give this one, but only through Jesus Christ. Amen? So, if may paraan po ba natin via ay natin mag-get to receive this gift and to open it, you will do it. Yes. Kaya sinabi niyo po na tatanggapin niyo ang bubuksan, may tatlo lang po tayong gagawin. Ayan po. A, taminin po natin na tayo po ay makasama. Wala pong nakarating sa pagkakataon ng Diyos. Mas hindi po ako po ito. Makasalanan po. Amen? B, believe that Jesus Christ died on the cross and he rose up again after 3 days. And C, confess with your mouth that Jesus is Lord. Amen? So kung ready na po, gawin ko sa mga kapatid po natin. Kung ready na po mag-commit, and let's bow our head. And this prayer ay lamang po na sarili niyo po pananalig. That you are talking directly to our God. Amen po? So, sabayan ko naman po. Panginoong Jesus, maraming salamat. Muli, tinawag mo ako. Ilinako mo ako sa iyong bahay ng bahay. Yung aming na ako po ay nagkas na mula ang pagkabata hanggang sa mundo. Naniniwala po ako, Lord, ikaw po ay namitay. At muli na buhay sa katlangan. Panginoong Jesus, tinatanggap ko kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw nawa ang maghari sa aking buhay. Maraming salamat po. Muli sa pagkatawad bilang maging iyong anak. Salamat din po sa pagkakasunod ng aking pangalan dyan sa aklat ng Pilipinas. Panginoong Jesus, salamat mo rin po na iligtas mo rin po ang aking mga mahal sa buhay. Dalawang po, Panginoon, ang aking sawat sa maglalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa paggabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for the life of Ate Nila and Ate Maribel. At sa lahat po ng mga kapatid po namin na narito, Panginoon God. We thank you, Lord, Panginoon God. Continue, Panginoon God, to bless them, Panginoon God, and anoint them, Panginoon God. Direct their paths, Panginoon, through you, Panginoon God. At ganoon din po, continue to bless, Panginoon God, ang kanilang buong pamilya, Panginoon God. Malayo man sila, Panginoon God, iparangas mo po ang iyong magmamahal, Panginoon Diyos. Maraming salamat. God, let your divine intervention, Panginoon God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon God.
gawin po sa iyo, Panginoon. Truly, Panginoon, salamat o kami po, hindi po sa isang Panginoon, hindi po ang hirap na po nagkakasiyan hanggang sa langit, Panginoon, na muli nagbabalik po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, to you, Panginoon Diyos, in the name of Jesus, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We glorify your name, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, yun po. Are we ready sa ating thematic series? Amen? So, nandito na tayo sa ating week 3. Amen po? Sino po nakakaalala ng ating thematic series? Amen? Closing boundaries. Diba? Closing every boundaries. Diba pag narinig natin yung closing every boundaries, parang ano kaya yun, diba? Kumbaga, nandito ka ngayon tapos may salita mo, may tubig na lumalagasan. Amen? Paano ka ngayon tatawid? Amen? Paano mo yan i-cross? Paano malagpasan mo yan? Amen? So, sino pong nakakaalala ng week 1? Week 2? Yung week 1 po natin is breaking personal boundaries. Amen? May na-break na po ba sa ating mga personal boundaries? Yung mga nakaraang topic po natin. Amen? Then yung last week lang po is breaking wrong mindset. Amen? Nabago na ba yung isip natin? Amen? Praise the Lord. Kaya ngayon po, medyo ating topic. Pag napagdaanan natin ito lahat tayo meron nito Naniniwala ako dito Diba? Amen. Amen. So, I know, if you hear that code, do not harden our hearts. Hindi po kayo nagsasalita, sino po. Amen po. Praise the Lord. So, ang ating week 3, pinamagatang letting go of your ego. Amen. Amen. Pag nag-share ako, ay hindi kami makita. Diba? Letting go of your ego. Balik ka. Paano kaya yan? Mamaya, mapapag-aralan po natin kung paano natin malilitbog na si ego. Amen? So, ang ating scripture po, mga kapatid, kung may mga Bible po kayo, pwede niyo pong buksan. In Philippians 2:5-8. Sabi po dyan, sabay-sabay po tayo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Amen? So mamaya po mapapag-aralan po natin kung ano po yung ibig sabihin po ng ating scripture. Amen po? Are we excited? Amen? So, syempre, we have objectives. Amen? Number 1, to identify the limitations that ego imposes upon us that hinder our effectiveness as a disciple. Amen? Dito natin ma-identify yung nag-limit sa atin. Bakit hindi tayo nagiging effective na bilang isang disciple ng Panginoon. Amen po? And number 2, dito natin to learn how to give up our self-rights without damaging our self-worth. Amen? Yung nag-give up mo na yung less of you, nagiging selfless ka na, but you still have the value. And then alam mo pa rin yung self-worth mo. Amen? Without yung, hindi naman ibig sabihin naman yung selfless ka na, hinayaan mo na yung sarili mo. Amen? So dito malalaman po natin kung ano po yung mga gagawin po natin. Amen po? Amen. Praise the Lord. So sabi nga po dyan, ego define
your consciousness of your own identity. Amen? Diba? Kapag nasa gila ito, parang ayoko na. Diba? Nakakalimutan ko kayo na. Diba? Your ego is your conscious mind, the part of your identity that you consider yourself, yung ikaw mismo. Amen? In the other definition, an inflated feeling in pride in your superiority towards others. Amen? Yung kumbaga may position ka, tapos hindi pwede, ito yun, pinaglalaban mo. Amen? So mamaya po, kapag-aralan pa po natin further. Ano po natin, what is ego? Amen. Sabi nga dyan, if ego is just our consciousness about our own identity, then we do not have any problem with it. Amen. Wala naman yung problema kaya sa consciousness. In fact, we need to have an identity for us to properly live with others. Siyempre, kilala mo yung katabi mo, kilala mo sila. Kilala mo, kaya may nanay, tatay, ate, kuya, bunso, di ba? Mga kapatid. Kaya may mga pangalan ng mga yan katabi mo kasi meron silang kanya-kanyang identity. Otherwise, it will be difficult to relate with others if we feel ourselves to be a nobody. Ang hirap naman kausapin mo, hoy! Hi! Diba? So at least kilala natin sila. And kilala natin yung mga pangalan ng mga yan. Amen? So, nakaka-relate po. In the context of discipleship, our awareness of our identity is not for what we have done, but it is connected to what Jesus Christ has done for us. Amen? Ano po yung identity natin ngayon? Sabi nga po dyan. In John 1:12-13, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Yan, huwag mo kakalimutan, that is your identity. You are now a children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen? Huwag mo kakalimutan yan. Amen pa? But sabi, however, in the world's point of view, dito sa mundo natin, ego takes the second meaning, which is an inflated feeling of pride in superiority to others, or the feeling of self-importance about others, yung I, me, and mine. Like ako. Akin lang ito. Hindi, ito lang, ito dapat. Ito yung in-word point of view. This is the selfish form of ego that we need to let go. Amen? Kung meron pa po tayo niya, this is a selfish form of ego that we need to let go. Amen? Otherwise, we will be hindered in serving God by serving others. Ito po yung umakad lang, kaya hindi po tayo nakakapag-serve sa Lord at sa mga kapatid po natin. Amen? If we still have this, yung ako lang dapat. Amen? Sabi nga ng Bible dyan sa Efeso 4:26-27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon sa amin. Amen. So, wag naman mga kapatid. Para pag may mamuna ka na, sabihin mo na, sabihin ko. Praise the Lord. Sabi nga, may mga ego quotes tayo dito. Babasahin natin. Amen po? But sabi nga, the sad reality is many Christians still play on ego role and find themselves in big trouble. As follower of Jesus Christ, let us consider how we can take control or at best let go of that ego. Amen. Ulit niyo pong marinig, let go of that ego. Amen. Sabi nga dyan, it is better to lose your pride, lose someone you love,
rather than to lose that someone you love, did you lose less than? Amen. Mas maigi ka lang na ikaw na lang mawalan ng pride. Kaysa lang mawalan yung mahal mo sa buhay. Amen. Humble down yourself. Amen po. Pag nagkaroon kayo ng din misunderstanding, kayo na mag-asawa. Pag-usapan niyo na agad, huwag nang patagalin na. Pag pinatagal, nung laman kasi nagiging hanggang nagiging nanay mo, malaking. And then instead na yung butas maliit pa lang, kailangan doon pa lang natakpan na. Amen? Hindi na kailangan patagalin. Pag pinatagal, lumalaki yung bumabalik pa sa history. Tayo parang napakahilig natin sa history. History ng buhay, pero history na subject, ayaw natin. Nakaka-relate po kayo. Kasi ako nung nag-aaral ako ng history na, ako doon. Pero pag history ng buhay, ay parang active po tayo. Amen? Praise the Lord. Sabi nga rin po dyan, if your pride is bigger than your heart, and your ego is bigger than your head, grow up or else you will be alone for life. Ayaw niyo naman siguro mag-isa habang buhay. Amen? So, anong gagawin? Let go of your ego. Amen? Alam niyo na. Sabi nga po dyan, ego. 3 little letters that keep us from saying things we really mean like, I love you, I miss you, I'm sorry. Minsan, sa mga magulang na lang natin, bakit kaya nahihirapan tayo magsabi? I love you, I miss you, I'm sorry. Kasi meron pa tayo ego. Amen? Parang, hindi naman nila ako, kilala naman mo nila ako. Pero glory to God, nung nakakilala ko sa Panginoon, nasasabihan ko na. Kasi parang, sa akin, pagsasabihan ko yung nanay ko ng Bible, parang awkward. May awkward feeling ko na, parang nakakilala ko. Dapat parang, ngayon parang, issue mo na yung pagmamahal mo, yung blessing mo, yung sorry mo. Amen? Hindi parang sinasabi na nagsimula niya. Amen? Huwag nang parang pasimpa. Amen po? Praise the Lord. Sabi nga din po dyan, ego is the only requirements to destroy any relationship. Amen. Do not ego is in your mouth. So be a bigger person. Bigger person means better person. Skip the E and let it go. Amen? Inaunawaan po? So, now, what is the relationship between ego and pride? Ano kayang relasyon ng dalawang yan? Ego and pride. Sabi ko dyan, ego and pride are concepts which are related but with a subtle difference in their meaning. So may pagkakaiba po yung ego at pride. Amen? Ego stresses on the self to be exclusion of others. Yung ego mo yung sinisisip mo yung sarili mo para makinig ka. Amen? Yung pride naman, celebrate the achievement of self over others. Di, nagawa ko ito, nakaya ko ito. Hindi po. Nyo ba yung pagkakaiba ng ego and pride? Ganyan po siya eh. Yung pride. Yung pride nilataas niya yung sarili niya. Na-achieve ko to. Yung ego naman, hirap na yung nasa paligid niya. Hindi, ako lang yung gumawa. Pero hindi niya nakita yung paligid niya gumawa. Hindi niya na-appreciate. Amen? So alam na po natin yung pagkakaiba ng pride and ego. Mamaya po, may maganda rin naman kung dulo ng ego. Hindi naman po yan basta kung talagang alam mo natin
yung magiging foundation ng ego. Sabi nga dyan, the larger the ego of a person, the more he is concerned about himself. Pag mas malaki pa rin yung ego natin, lagi na lang natin iniisip yung pansarili natin kapakanan. Amen? Ego may lay the basis for self-esteem, but in order to be beneficial, it should be grounded in reality. Amen? Yan. Magiging beneficial lang yung pagka-ego mo if it is grounded in reality. Minsan kasi yung pagka-ego natin hindi na grounded sa reality. Beyond na. Amen po? A person with pride has self-respect and is aware of his worth on the basis of achievement. Ego starts from a young age of about 2 to 5 years old when a child becomes aware of self-need. So tumubo pala yung ego sa atin nung tayo nagkaroon ng ating pangangailangan. Doon na pala siya. Doon nagsimula. Tingnan mo yung bata, pag sinabi mo yan, pag tuwing umiiyak, lagi mong pinakagam. Pag 3 years old na, 4 years old na, papakarga pa rin sa iyan. Amen? So, ganun din po. Let's correct it, mga kapatid. Amen? So, yan po. Andito pa rin po tayo sa ego and pride. To be clear, what is the difference? Amen? Ego result in arrogance most of the time. Yung ayaw na makinig ng ibang opinion ng ibang. Yung pride naman usually this leads to self-satisfaction. Yung gusto mo lang yung masusunod din. Amen? And sometimes it motivates. Amen po? Sabi nga po dito, my big ego and there is strong ego na sinasabi. Amen po? Ang sabi po dyan, yung big ego or yung big ego natin is arrogant and praise-seeking. Pero ang healthy ego is secure and confident. Sabi naman nung isang ego natin, feels secure. Sabi naman ng isip, feels equal to others. Amen? Gamitin mo yung ego mo to drives in the right path. Amen? Sabi nga dyan, secure and confident, feels equal to others, embrace teamwork and followership, is collaborative and supportive, prioritize character and integrity, and is active listener and is understanding. Amen po, and so on and so forth. Amen po? So there is a bad side of ego and there is a good side of ego. Amen? Sabi nga dyan, ego and pride are relatives. Magkamag-anak na yan. In that they both elevate self above others. The difference is, while ego excludes others, pride exalts self over others. So both serve as a big hindrance to discipleship principle, which intend to serve God and others. Amen? Sa Panginoon po, ang ibig sabihin ng ego, exclusion of God and others. Kailangan medyo sa buhay na. Yan po ang ibig sabihin ng ego sa Panginoon. You need to include every aspect of your life ng ating Panginoon. Amen pa? So are you ready? What is the ego roles in service of God? Amen. Humble. Be humble of God. Amen pa? Humble yourself before the Lord and He will lift you up. So we could see now how we can deal with ego and its kin or family or relation. Pride as we tend to effectively
fulfill our purpose of loving God and loving people. Amen? So these are hindrances that limit our potential and effectiveness as followers and discipleship of our Lord. Amen? If our vision is to win people for Jesus Christ and make them disciple, then there is no other way but to let go of our ego. Amen po? So it's time, mga kapatid, to let go of your ego. If you want to become a follower of Christ, let go of your ego. So if you desire is more of God and less of self, then let go of your ego. Kung gusto mo ang Panginoon ang ma-increase sa buhay mo, then you need to become less. Less means meron ka lang itininahin sa sarili mo. Yung dati mong ginagawa, dapat di mo na ginagawa ngayon. Amen? Sabi nga po dyan, if we consider ourselves dead to all self and alive in Christ, that we have to let go of our ego. Romans 6:12. Dead to sin, alive to God. Ngayon, ikaw na nakatanggap sa Panginoon, kaya na po need to dead to sin and alive to God. Amen? Kailangan mo nang patayin yung mga makasalanan natin ginagawa. And we need to align it to the Lord na. Amen po? Ito pa po mga kapatid. Ego always demand for self-denial. Discipleship requires lesser or no right. Ano? Sabi nga rin lang, ego says, do not disturb. While discipleship says, disturb me. Amen? Ano ba? Sabi nga nila, pag nag-disciple ka, tutulog mo na lang, kailangan mong bumangon para sa pinaalala ng Amen? Pag tumawag yan sa'yo, ibig sabihin mo kailangan mo need to response. Hindi pwedeng bukas na lang. Hindi pwede po. Amen? Pag nasa Panginoon ka na, pag nag-message yan sa'yo, mag-response agad. Amen? Kasi hindi natin alam baka anong sitwasyon na may iba't iba na mga kapatid natin. Amen po? Sabi nga, if ego will limit your effectiveness and potential for leadership, then let your ego go. If people around us are worth dying for, then let go of your ego. Amen? Sino ba handa ng mamatay kung para sa Panginoon? Amen? Praise the Lord. So may natutunan po tayo. Nalaman na po natin ng difference ng ego and pride. Amen? Ano ba yung naghihintay sa atin? Evaluate our hearts if we still have that I, me, and my sa ating buhay. Yung parang tayo palang laging kailangan sa attention natin. Amen? So ngayon po, malalaman po natin what we need to do to let go of your ego. Excited? Para malaman natin ano yung gagawin natin. Ngayon po. Sabi nga dyan, number 1, have the mind of Christ. Ano ba yung mind of Christ? Amen? Sabi nga nila, having the mind of Christ is yung kumbaga, may gagawin ka. Kung si Lord Jesus kaya, ano yung gagawin ka? Ano kayo magiging decision? Amen? Lagi mong kilo-consult. Amen po? Sabi nga kasi ba, ating scripture, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Sabi po sa Tagalog sa Pilipos 2:5-6, is naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus,
kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Amen? So when we speak about the mind of Christ, we consider the big picture about God's plan and vision. Amen? Yung plan na ng Panginoon, yung word of His. Amen? Yung what He intended to do from the start, ano ba yung intention niya? Bakit siya nagpunta dito sa lupa? Amen? What made Him do what He did? Why He left His position in the heavenly throne and came down to His own creation? Yes, we consider His nature and character, His love and concern for His creation. So ngayon sa atin, to let go of your ego, we need to know what is our intention. Ano ba? Bakit ka nandito? Ano ba yung gusto mong gawin? Are you willing to left that position in your life? Kung ano yung natin ngayon to serve God? Amen? Sabi nga dyan, in His love, He cannot let His creation to be eternally separated by sin, from His presence to be tormented in the lake of fire for eternity. Ikaw po tayo naman. Amen? Kaya po siya pumunta dito 2,000 years ago, kaya tayo maligtas sa kalat-kalatang po. Amen? Ganyan na tayo kamahal. He left Him leaving His heavenly position to become like us is the most noble, the most amazing process He took in order to bring back man and His whole creation to Himself. Amen. Remember, He loved you and cares. Inahal tayo ng Panginoon sa ating our words. May kanta na ganyan, niyakap mo ako sa aking gawin. Sino ba naman tayo? Ganun po nila tayo kung amen? So, it's time mga kapatid to let go of your ego. Amen? So, in His sacrifice at Calvary's cross, He reversed the pride and rebellion that Lucifer did in order to rid His creation from sin and its corruption by His humility and submission unto death. Amen? Sabi nga nung nag-search ako nito, may isang nag-appear na picture. I asked Jesus, how much do you love me? This much, He answered. And He stretched and His arms, and that's how big, that's how the love of God big in our life. Amen? So, to let go of our ego, we need to have the mind of Christ. Kailangan hindi na ikaw. Kailangan siya. Amen? Sabi nga dyan, His mind is in you and me. Mas sa atin po ang pag-iisip ko ng Panginoon. Together with Him in eternity, enjoying together a life of peace and prosperity. Jesus Christ left His ego to fulfill His purpose. We also have to let go our ego. Lagi nang narinig ng puro ego. Kasi totoo po yun. Kasi ako po, talagang nung una, wala pa ko sa Panginoon. Makanting mo lang konti yung ego ko. Hindi ka tama pansinin. Nagawa ko po yun sa isang malapit kong kaibigan. Magkasama pa kami sa pag-uwi. Isang buwan kami hindi nagpang-film. Ang nahihirapan yung kasama natin isang.
Kasi naging pamaglitan. So, ganun po kahirap pag you can let go. How to let go? Yan yung picture ng God of ministry. Ano siya? Huwag niyong kakalimutan yung 3H. Lagi kong minimeditate yung 3H. Pag may mga situation 3H, Lord 3H, bigyan mo pa ng 3H, 20H na yun. Humility, humility, humility. One word that very powerful po. Kung nagagalit na Lord, declare ko sa gabi, yung hindi manimikit mo na sabi ko muna kasi makasabihan ang pinagsasabi mo. Amen? Praise the Lord. So, alam na po natin, yung number 1, we have the mind of Christ. Number 2, yan, empty self or self-rights. Pagturo lang po, mga kapatid. Tignan mo, marap ka sa salamin tulo mo. Ito pa rin yung tinuturo. Amen? You need now to empty that yung pagiging tayo lang ako. Huwag mong puno. Amen? Sabi nga dyan, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Tingnan mo, ang Lord bumaba bilang nagkatawang tao para magkakaroon sa lawang tayo maligtas. How much more sa atin, no? That is how important yung pagmamahal niya sa atin. Amen? So now we need to be empty self of self-rights. How? Sabi nga dyan, yes, reputation is important to all of us. And we all work hard to earn this. Pinaghirapan mo yan, ma-obtain yung reputation mo na yan. May hindi mo na yan. So however, our reputation should not be a hindrance to our mission. Rather, it should be an advantage in fulfilling it. Amen? Kung nasaan ka ngayon, pinaghirapan mo yan, kapatid. But don't forget na maging hindrance lang siya sa paggawa ng mission na pinapagawa ng Panginoon. Amen? If you are a professional holding a degree, it would be amazing if you selflessly serve others. Gamitin mo yan, binigay yan sa iyo ng Lord na kakayanan. Gamitin mo naman to serve others. Amen? Giving God the glory. Amen po? Sabi nga yan, Colossians 3:23, lagi kong pinapalala sa sarili ko total na sa trabaho lang. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Nagtatrabaho ka doon, ginagawa mo yun para sa Lord. Amen. Hindi yung para sa tao na nandito. So, kung pag ginagawa mo yung para sa Lord, so hindi ka mag-aano, basta-basta lang. Si Lord na yung pinagsisilbihan mo. Amen? Amen ba? Amen. So, Jesus Christ was the creator of everything. Yet, it did not stop him becoming a bond servant. To his creatures, he entitled himself of his right to be God, creator, sustainer of life, in order to become human like us and become the servant of mankind to give us his whole life in order to redeem us. Tayo, kaya ba natin gawin yun? You are now, sipin mo, you are now a CEO of the company. And then, hugasan mo yung paa ng janitor. Are you willing? Ganun po ginawa ng Panginoon sa atin. He humbled down himself. Amen? Sabi nga niya, Matthew 20:28, the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for me. Ganyan po kayo. Amen ba? Amen. So, ito pa po mga kapatid. Ministry means service.
Pag sinabing service, may alam niyo na yan mga kapatid. We are in the ministry not to be served, but to serve others. And if our significance is in serving others, then we have to give more of our self-needs. Amen? Discipleship is helping people find their way back to God and help them fulfill God's purpose for their lives. Yan po ang ibig sabihin ng discipleship. Sabi nga yan, in this very important task, we cannot impose many of our lives as a person. Only those willing to deny self are qualified to do this. Ngayon mga kapatid, evaluate your heart. If you're still not willing to deny, yes, siguro at some part of our life, we can now deny. But if kung meron pa yan na natira, amen, then we deny. Amen? Ito lang po. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen? Denying means yung yung kakainin mo na, susunod mo na, pero may lumapit ngayon, bibigay mo. Yung nagagalit ka na, pero kailangan mo i-deny yung galit mo. Para sa kapatid, nalalambit sa'yo. Amen? If you do not let go, sabi nga, if ego tells you to be selective and deny others, takes time to let go of your ego. It will limit you and will not help you fulfill your significance. Your significance means your importance. Kung meron ka pa mga pagkain na dala, or ayaw mong mabitawan, inaabot na ni Lord yung kamay niya sa'yo. Sabi nga, sometimes it's hard to open your hand, but you need to. You need to open. Huwag kayong close-handed. You want to become success in life? Let go that ego. Yung ito ay nangyari sa buhay, sa trabaho. May bagong hinire, mas malaking sweldo sa iyo. Tapos, papaturo sa iyo. Kasi hindi pa rin siya kabisado sa system ng bago. Will you going to teach that new joy? Pag hindi, it's sabihin, mag-ibig. Laking sweldo mo. Bakit ko ito turuan? Please, my experience. Sabi ko, salamat sa Lord, tinuturuan niya tayo maging humble servant. Na kahit siya man, you need to go your part to teach. Amen? Sabi nga, it's hard sometimes. We need to. If you open, simply, that's the time you have to grow. Yung lalago. Amen? So, ano po yung number 1? Having the mind of Christ. Yung number 2 po, empty self of self-mind. Amen? Obeying selfless na. Amen po? Number 3, clothed with humility. Ayan. Sabi ko nga, Lord, age humility. Clothed with humility. 1 Peter 5:1. In our scripture, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Humility and obedience can only happen when we let go of pride and ego. We can only be proud about the things that Jesus Christ has done for us. All the rest goes
for the glory of God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humble himself will be exalted. Meaning, pag nagmamataas ka, pag bumagsak ka, sakit. Pero pag nagpakababa ka, ang tinaas ka ng Panginoon, nandun po yung all glory belongs to God. Amen? So Jesus Christ did not only leave his heavenly throne, he came down from heaven to become one with his own creation, to serve humanity with his own life, just to win back you and me. And everyone who is willing to follow him and love him and serve him. Amen? His humility is down to the grave and even went further to the pit of hell when he paid the price for the redemption of our sin. That is why God exalted him up higher than everything else and seated him at the right hand of the Father. Amen? Paano mo i-conclude yung sarili mo sa humility? Matitest mo yan mamaya after this. If you are clothing yourself with humility. Amen? Sabi nga dyan sa Philippians 2:9-11, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? So, naunawaan mo natin. What do we need to let go of our ego? Number 1, have the mind of Christ. Number 2, empty self of self-rights. And number 3, be clothed with humility. Huwag niyo mong nakalimutan. Bago kayo mag-decide, pag si Lord Jesus to, ano kayang gagawin niya? Yung empty self of self-rights naman, you need to be selfless. But know your worth. Number 3, be clothed with humility. Kahit tama ka, para lang magkaroon ng kapayapaan, you need to humble yourself. You are now to be called to be a peacemaker. Amen? Hindi po tayo tinawag bilang maging troublemaker, but be a peacemaker. Amen po? So if Christ is your Lord, Master, Savior, Sustainer, and Redeemer, be clothed with his humility. Serve him by serving humanity. Rescue them from hell. Help them find their way back to God, and help them fulfill their purpose by engaging them in the ministry of Jesus Christ. Amen. Mahal din po yan ng Panginoon, yung mga nasa paligid natin, especially our family. Amen. Rescue them from hell. Huwag lang po tayo yung maligtas. Help your families. Help them find their way back to God and help them fulfill their purpose. Tayo din naman nun kung walang pinadalang Panginoon para mag-win tayo, walang po tayo ngayon siguro dito. But thanks be to God. Ngayon, ikaw naman ang pinili ng Panginoon para to rescue them. Amen? Sabi nga dyan, the most loving act you can ever do for someone is to share the gospel with them. Ayun po, may nanawa ko tayo. So, you know now how to let go of your ego. Amen. So, ating conclusion, let ego have its rightful place in recognizing our own self in the light of the worthiness of Christ's worthiness. Sabi nga po dyan, humble yourself before God, resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you.
Amen? Gusto ko po, sarado niyo yung mga mata niyo. And then, pikit niyo po. And then, identify sa puso niyo. Meron pa ba kayo ng ego? Kaya ka hindi ka makausad kasi meron ka pa ng ego ngayon na pumipigil. Sinasabi ng kabilang side mo, sige, puntahan mo. Pero nung kabilang side, hindi. O yung kabilang naman sinasabi ng ego mo, bakit ako ang marunong magtanaw? Siya yung unang isipin sa akin. Kung meron pa tayo noon mga kapatid, it's high time to surrender it to Him. Meron ka pa ba yung ako lang, ako masusunod. Then it's time, it's a high time mga kapatid to surrender it to Him. You want to become a servant, you need to humble down yourself. Like remember, know your word. Your word to God, it gives you the identity to become a children. Meron ka parang yung ego na pumipigil sa'yo para magsabi ng I love you, I miss you, and I'm sorry. It's a high time mga kapatid to surrender it to God. And give you a moment to reflect in your life. Mas ganda ngayon kung meron pa ang kapatid. Now, you identify those ego. I do challenge you mga kapatid. If you want to surrender to God, come boldly to the altar. Please continue with the Lord. And out of ego of self-pride, come and surrender it to the Lord. And ask to have a heart of a servant. Having a heart of a servant means is denying ourselves and all of God in our lives. Kung meron pa tayo nakasakitan o nakalitaan, sabihan na I'm sorry. Mamaya po, after this, you can message them. Or kung yung tao ngayon, inaawin ito, nakita mo po. But before that, I want you to humble down yourself before God. Talk to God and want to God. Lord, I'm so sorry. God, that you that you that me to serve others. Forgive me, Panginoon God, for what I have done. Pagkakalin ko ako Panginoon Diyos, kung ako ay nagagawa ng pagbabagas sa sarili ko. Pagkakalin ko ang Lord, kung ako nagaganahan ko sa sarili ko. Pagkakalin mo ang aming you want to become a servant of God. It's a high time to surrender your ego. Let the ego out in your life and stay alone.
Lord Jesus. Sabi na, ang ano mo, magiging sarili ng magdating ng ipo mo, surrender ask God that you will change your eyes sa kanyang mata. Makakita natin ang kalwalhatian ng pinagdiwanan ng Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung may mga part pa sa aming mga buhay, hindi namin nasusunod ang iyong kalooban mo. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aming mga buhay, O Diyos. Give us, Panginoon, a heart of a servant, Diyos. Confess to God. Right now, nakapagiging doon. This is an opportunity to confess everything to God and ask Him, Lord, you want to kneel down, you can kneel down, mga kapatid, and talk to God heart to heart. Just simply close your eyes and tell to Him everything. It's between you and the Lord. Don't miss this, mga kapatid. Sabihin, sorry. Salamat siya, Panginoon, sa biyaya ng mo sa amin. Salamat po, Lord, sa pagpili mo sa amin sa pagkakawag mo. Tawag ko, Lord, sa mga ibo ko namin. Hindi pa yung kapit mo itong bitan. Myself, righteous, tawag mo. Pinagalagan pa po namin ang kamay ng pagkakita. Lord, give us time. Humble heart to do your will, Panginoon Diyos. Give us the 3H daily, Panginoon. Humility, humility, humility. Pagkikinig ko sa iyong message, Lord. At ang Lord, nakapagtagas ko kami sa amin sa iyo. Kapag natas kami na malagalag naman namin ang we still in the learning process. We still really, Panginoon, to take everything. Salamat po kayo sa mag-aagawan mo na ito pa yung mga dami ng kalabang sa bawat isa. Sige po, leaders, you can pray sa mga nililig ko sa iyo ng maraming sa iyo. Maraming sa iyo. And that the people who in your life, that the people who the hindrances of your growing. If you want to grow in spiritual life, you need to learn to do the will of God. You need to learn to humble yourself. Kahit na ikaw ang tama, magnanatili kang mapagpahupagang sapagkat ang bawat pagpapahupagang mo kapatid,
hindi po kaliwagan. Ito po ay kami sa Panginoon. Ang pagkakatapat nito sa Panginoon, siya po ang magbibigay sa iyo ng kamalayan sa lahat ng iyong kamalayan. Lord, ibigay mo, Panginoon God, what the struggles, Panginoon God, na mga people yung nagkakalimutan, Panginoon, 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 Panginoon God, yung mga isip. Alam ko po, Panginoon God, to crossing our boundaries this morning. We let go, Panginoon God, and we will go to do your will. Lahat po ito ay magiging kakayaman ng masaya po. Lord, we trust you, Panginoon God, ang aming mga buhay. We will let your lead on our understanding yourself. We acknowledge you in every aspect in our lives, Panginoon God, and you will direct our purpose in your Panginoon Jesus. Lord, sabi mo mga kanina, be still and be calm. Tumatamis man sa bagyo, sabi mo sa iyo, awinin kanina without siya mahalos thunders, storms, we will be still and know you that you are God in Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, salamat po sa iyong pagpapaalam ng Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong pag-asasya. Thank you, God, for everything that you have. Lord, ayaw naman namin ang remove it from our minds. Remove it from our minds. The Father, the Holy Ghost, the Spirit of Christ, like us, we will grow in your love, peace, and joy, and the fruit of the Holy Spirit will guide us and our belief. They will respond to you and trust you, but they will move to the salamat po ang pinag-iwis ng pagkating ng Holy Spirit. Work in us and in them. Walk into the Panginoon. Salamat. Salamat po sa ating Panginoon. That you remind us to the law of God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyo sa binibigay sa atin sa araw ng Diyos. Silaman kami mag-isip. Hanggang sa buhay ng Panginoon. Kailangan namin mag-isip. Message o lang sa tuloy ng nasa sa pagpupunta namin.
Maraming salamat po sa Governing servants as an act surrendering to the Lord. Kung sa mundo ang pagtaas ko ng kamay ay sa kaluwagan, sa Panginoon ang pagtaas ko ng kamay ay sa kaluwagan. Hallelujah, Lord, we lift all to you, Panginoon, and you will cast all our cares to you because you cares for us. Now, Panginoon, we will go of the linggo in our lives, Panginoon. Ikaw naman, Panginoon, ang paghari sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, for your presence, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, ang lahat po, ang nakatanggap, ang nakalaya, ay magsabi ng pagkakit po yung kapatid, maraming sa wawanin na nandito sila dito, nandito po ang asawa ko yung ating mabon. Salamat. Thank you, Lord. I love you. Nakajuti ka, Hana? Mabilis lang ito. Para may maiwan. Pagkain ng chicken. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na natasan pa ako ng Panginoon na maging kahit sila ko and nagagalak po yung puso ko kahit maraming lahat na ignorance ginagamit yung kaaway sa buhay ito. Pero hindi po siya nagkakaguligay. Kaya napakabuti po ng Panginoon na gumagabay, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng reminders, nagbibigay ng aral sa atin araw-araw para patuloy tayong manatili sa Panginoon, patuloy tayong tumayo, patuloy tayong maglingkod para sa Kanya. Hallelujah. Kasi deserve ni Lord ang lahat sa Panginoon. Deserve ng Panginoon. At bilang sunrise ng Panginoon po ngayong araw, gusto ko lang i-share sa book po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi ko, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ito po, itong sa 2 Corinthians po na ito, yung pagbibigay po natin, minsan po halimbawa sa offering sa bawat isa po sa atin. May times minsan, di ko po alam kung yung same din po yung feeling na kapag magbibigay po tayo para sa Panginoon. Parang meron pa po tayong parang simple guilt na Lord, alam ko po na hindi ko enough. Kasi may ganun po ako mag-guilt minsan na
Ngayon, hindi po ito enough itong ibibigay ko, pero maraming salamat kasi andyan siya lagi na nagbibigay sa atin, hindi pa rin siya nagpupulong. Kaya ibigay po natin sa Panginoon yung best natin kasi kay Lord po lahat galing din meron tayo. Lahat mo nang meron tayo, hindi lang po ang trabaho, lalong-lalo na po yung health natin araw-araw, siya po ang nagbibigay doon. Kaya po tayo nakakapasok araw-araw. Kasi last week po nagkasakit ako, pero mabuti pa rin po ang Panginoon na sa work ko po, mabuti po yung mga boss ko. At kaya po sila na naiintindihan ko yung sitwasyon na kahit po hindi ka pumasok ng sahod. And kaya po yun sa akin po ng Panginoon. Dahil po yun sa pinagin. And yung isang verse ko dito po is yung sa Kawikaan 11:24, sabi niya po, ang tao po nagbigay ay lalong mayaman. Ngunit naghihirap ang tibok ng mga kamay. Ito naman po dito ko pupunin po yung patotoo ko po dito. Way back now, long time ago sa Pilipinas po na nung nag-work po ako doon, nakita ko po talaga yung goodness ni Lord sa verse na ito. Kasi before po talaga yung kahit sa tithes pa lang po na galing mo sa sahod ko, talagang hindi po talaga nagpupunin ang Lord kasi binibigay ko po yung best ko sa kanya ng time na yun. Talagang meron pa po talagang apart po sa mga expenses po sa family, sa mga anak. Meron po talaga siyang maiiwan sa sahod ko na, ito ilagay mo sa konting savings mo. Meron po talagang ganun. Kasi ko, grabe ka Lord, napakabuti mo. Kapag talaga binigay mo ang best mo sa Panginoon, ibibigay din ng Panginoon yung best niya sa atin. Kasi nga, di ba siya naman talaga ang source ng lahat ng meron tayo. Yung mga work natin, lahat-lahat yung meron tayo. Kaya pag sinubok natin ng Panginoon, pag binigay mo talaga yung 100% mo sa Panginoon, talagang umaapaw ang pagpapalang na sa atin. Kaya lagi po natin, pag nagbibigay po tayo, nakikita po kasi ni Lord yung heart natin. Whatever the amount it is, nakikita po ni Lord yung silak na puso natin. Every time po na magbibigay tayo sa Panginoon, mas lalo pa po tayong pagpapalain ni Lord. Hallelujah. And yun nga po, sa kitchen po, tagalan mo yung patotoo, pero sige po, pwede na po tayong mag-retry. Mga blessings para po sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. Panginoon, na tinipon-tipon niyo po kami magkakapatid sa inyong harapan, Lord God, na makinig sa inyong mga salita, Panginoon, magpuri, magpasalamat. Maraming salamat, Lord, sa mga blessings na ito na nandito kayo na, Lord. I know, Jesus, that nakikita mo po ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon, na nagbibigay sa inyo, Lord. Lagi niyo mga pong pagpalain, Panginoon, yung mga source of income, Panginoon, mga trabaho, mga parating na negosyo, Panginoon. Everything, Lord God, i-bless niyo po ito, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na nagbibigay, Lord God, hallelujah, at patuloy na nagbibigay ng kanilang mga
Ikaw po, Panginoon, ang kanilang mga offering para po sa inyong tahanan, Lord God. We know, Jesus, hindi niyo po needs itong mga ito, Lord, pero salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay nagbibigay para po sa ikalalago ng panumbahan na ito, Panginoon, para po sa mga kaluluwa, O Lord, na nangangailangan po, Panginoon, ng salvation, naghahalong, Panginoon, ng kapahingahan. And maraming salamat, O Lord, sa mga blessings na ito, Panginoon. Marami pong mga kapatid namin na church sa Pilipinas, Panginoon. Nasyasharaw ng blessings na ito, Lord. Maraming salamat. Lord God, open our hearts, mind, and soul always, Lord God, every time we give, Panginoon. Na katulad nga po ng pangako mo, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, na binibigay namin sa inyo. Kung totoo si Lord, it's not enough, Lord God. Hindi ko enough sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga papala. Hindi ka po nagkukulang sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi ka rin po nagkukulang sa mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. Kayo lang po ang aming itinataas. Kayo lang po ang aming pinapapurihan. Kayo lang po ang aming binawalhati because you deserve the highest praise, O Lord. Maraming salamat po sa mga pagpapalang lagi niyo po binibigay sa amin. At hindi ka po nagkukulang kahit po marami kaming kahinaan. Kahit po marami kaming mga pagkukulang, Panginoon, araw-araw bilang tao, Panginoon. Maraming salamat. Dahil andyan po ang banal na Espiritu na nakadikit na po sa aming mga puso, na andyan po na nagbibigay sa amin ng guidelines, ng conviction, O Lord, para hindi po kami tuluyang magkasalan. Lord God, thank you for everything. Kayo lang po ang aming itinataas, pinag-upurihan, pinaparamalan. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. Salamat po. We give you all the glory, Lord Jesus. Ang naming Diyos po ang kamiling sa lahat. Sa ngalan po ang aming Panginoon si Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa bawat umaga, Panginoon, patuloy po kami. Iniisip po, salamat sa kalakasan, Panginoon, patuloy mo pinakailang sa amin. Araw-araw, Lord, thank you po. Sa bawat pag-asa, Panginoon, yung naranasan namin araw-araw, maraming salamat po. We don't deserve anything, Panginoon. But you speak the name, Panginoon. Thank you. At Diyos, sa mga buhay namin, Panginoon, Diyos, sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon. Nananatili ko, Panginoon. Diyos, sa mga buhay namin, hindi nagsasawa, hindi nagkulang, Panginoon. Na iparanas sa amin, Panginoon, Diyos, ang pagmamahal mo, Panginoon. Ang bawat biyaya, Panginoon, Diyos, na hindi namin deserve, pero patuloy ko kong binibigay, Panginoon, Diyos. And even, Lord, sa mga panalangin namin, Panginoon, hindi nakaantay minsan sa mga buhay namin, Panginoon. Patawarin po kami, Lord, kung nagiging demanding kami sa iyo, Panginoon, God. Dalangin po, Ama, na patuloy mo po, tama kami, Panginoon, Diyos, turuan. Itama sa araw-araw, Panginoon, Diyos, ang aming mga buhay na makapamuhay kami, Lord, na naka-align sa iyong kalooban, Panginoon, Diyos. Dalangin ko, Lord, ang patuloy po, Lord, ipuin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, God, na itama, Panginoon, ang mga bagay na nais ko po sa mga buhay namin, Panginoon, God. We pray, Lord, na patayin mo po, Panginoon, ang anumang mga pagnanasan ng aming mga laman, puso, isipan, Panginoon, Jesus. Na patuloy po namin nagagawa, Panginoon na Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, Panginoon na Diyos. Sapagkat kung kami lamang, Panginoon, ay hindi po namin kayang gawin mag-isang Panginoon na Diyos. Sapagkat, Lord, apart from you, Panginoon, O God,
we are all nothing and we can do nothing but your grace. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagdalo mo po sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na naway huwag masayang, Panginoon, ang bawat patak ng dugo sa Kalbaryo, Panginoon, gustong Kalbaryo na ibinigay mo at inalay sa amin, Panginoon. Yes. Can I extend my blessings to your prayer, Panginoon, Diyos, sa aking mga pamilya at mahal sa buhay, Panginoon, kahit sa Pilipinas, sa Living Lord. Salamin ko, Ama, na anoint every lips, Panginoon, sa mga panalangin, Panginoon, o Diyos, sa bawat may sakit, karamdaman, Panginoon, o God, sa oras na ito, Panginoon, o Diyos. Salamin ko, Ama, na padaluin mo po, Panginoon, ang Espiritu, Panginoon, o God, ng kagalingan sa kahanan ni Jesus at sa mga pangyarihan ng ito, Panginoon, o God. Hallelujah, Lord. We glorify you, Panginoon, O God, in our lives, Panginoon, O God. Itinatas ka po, Lord, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon. Pagkariyan mo po, Panginoon na Diyos, ang buhay ng bawat isa. And let thy kingdom take over, Panginoon, O God. Dalangin ko, Ama, na patuloy mo na, Panginoon, at pakinggan ang bawat panalangin, Panginoon, O Diyos. Tulungan mo po kami, Lord, na patuloy na maging mapagtapat sa iyong presensya, Panginoon o Diyos. Dalangin ko, Lord, sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi na nakalimot, Panginoon o Diyos, lalabak, Panginoon o God. Dalangin ko, Ama, na muli mo pong buhayin, Panginoon o Diyos, ang kanilang mga pananampalataya, Panginoon, at iparanas, Panginoon o Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon o Diyos. Muli mo pong ipaalala sa kanila, Panginoon o Diyos, ang mga bagay na binago mo, tinanggal sa mga buhay nila, Panginoon o God. Muli mo pong iparanas sa kanila, Panginoon o Diyos, ang iyong kapangyarihan, Panginoon o God, na sa bawat, Lord, paghakbang namin, Panginoon o Diyos, may pituan ka pong binubuksan sa amin, Panginoon o Diyos. Na hindi lamang, Lord, pag-asa, Panginoon, kundi liwanag na ninanais namin, Lord, na makamtan hanggang doon sa tulong, Panginoon o God, na hindi lamang kami, Panginoon o God, ang makaranas, kundi ang aming mga pamilya at mahal sa buhay, Panginoon o Diyos. Patuloy mo, Lord, gamitin ang bawat lapit, Panginoon o God, at maibahagi namin, Panginoon, ang mabuting balita na tanging sa ilaw nagmumula, Panginoon o Diyos, ang buhay na walang hanggan, Panginoon o God. Dalangin ko, Lord, sa bawat VIPs, Panginoon o Diyos, na dinadala mo po sa lugarin na ito, Panginoon o God, na help them, Lord, to open their hearts and receive your salvation in the name of Jesus, Panginoon o Diyos. Hallelujah, Lord. Turuan po kami na patuloy, Lord, na maging mapagtapat sa iyo, Panginoon. Turuan po mga puso namin na laging handang tumanggap at magpatawad, Panginoon o God, to deny ourselves, Panginoon o Diyos, God. Binago mo na po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na hindi na namin balikan ang mga buhay na meron kami dati, Panginoon o God. Because in your presence, Panginoon o Diyos, maraming bagay ang nababago, Panginoon o God, at wala pong silang buhay ang lumapit sa iyo, Panginoon o God, na hindi nabago. Maraming salamat, Lord, sa pag-asa, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon o God, sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon o Diyos, na tulungan mo kami na patuloy, Panginoon o God, hanapin ka sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon o God. Tulungan mo po kami ng magpasalamat, Panginoon, kahit na doon sa pinakamaliit na bagay na sa'yo nagmula, Panginoon o Diyos. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo po, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon o God. Hallelujah, Lord. Tinataas ka po namin, Panginoon o Diyos, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng aming mga pamilya, Panginoon o God. Let thy divine intervention, Panginoon o God, be upon us, Panginoon, always, Panginoon o God. Anumang aspeto ng aming mga buhay, Panginoon o God. Maraming salamat po sa patuloy na pagtuturo at pagtutuwid mo po sa amin, Panginoon. Malaya ka, Lord, na baguhin po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Malaya ka po, Panginoon, na maniobrahin ang mga buhay namin, Panginoon o Diyos, sapagkat wala po kami minanais, Lord, kundi ang makasama ka, Panginoon, doon sa kaharian mo po, Panginoon, na hindi na namin mararanasan, Panginoon, ang mapagod. Hindi na po namin maranasan yung mahirapan, Panginoon. Hindi na po namin, Lord, maranasan na ma-reject ang bawat isa sa amin, kundi, Lord,
Yung kung po kaming matatanggap kung ano po kami, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang tanging makakagawa ng mga bagay na yan sa buhay namin, Panginoon. As you said, Panginoon, na come as we are, Panginoon, in your presence, Panginoon, na hindi mo po kami huhusgahan, Panginoon, but Lord, tinanggap po kami as we are, Panginoon, as we are, O Lord. Sa kabila, Lord, ng aming mga karumihan, i-receive us as we are, Panginoon, O Diyos. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na maging mapagtapat sa iyong presensya, Panginoon, O Diyos, sapagkat sa iyo lamang kami, Lord, nakakaranas ng kapahingahan, Panginoon, O Diyos. Sa iyo lamang kami, Panginoon, O Diyos, nakakaranas ng kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, na nawawala, Lord, yung aming mga takot at pangamba, Panginoon, sa oras ng presensya mo, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po. Help us, Lord, to deny ourselves. Help us, Lord, na mahalin ang kapwa namin. Even, Lord, hindi ka mahal-mahal, Panginoon, O God. Turuan mo po ang mga puso namin, Lord, na magpatawad, Panginoon, O Diyos. Turuan mo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Maraming salamat, Lord. Itinataas ka po namin sa mga buhay namin, Panginoon. At ay binibigay po namin sa iyo, Panginoon, the rest of the days, Panginoon, and the service tonight, Panginoon, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, O God, ang tanging mapapurihan, Panginoon, sa bawat gawain sa lugar na ito, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po. Ito lamang, Panginoon, ko ang aking sagot na langin sa mga pangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay at pagtuturo ng Santo Espiritu, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. This is the word of God in Proverbs 4:23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Amen. So can we raise our hands to receive the benediction that comes from the word? Ephesians 8:20-21. Now to him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is worked within us, to him to be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations. Receive your healing, receive your provision, receive your love, receive your peace, and receive your joy. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless po. Ayan si Princess. Princess, bye-bye. Bye-bye po. Bye!
Bye! Pwede na tayo mag-video.